Ayan, magandang hapon sa inyong lahat. This is Marbs. Ayan. Ayun, so tayo, mag-share lang naman tayo lagi kung ano man yung mga na-encounter natin. At syempre para sa akin, documentation ko po ito para sa sarili ko. Dahil gusto ko po balang araw, malay nyo, panonoorin ko po itong mga videos ko. Dahil pagtandaan natin guys, no. So far ang mga nakakasama ko sa ride sa pagmumotor, may mga edad na doon, 60, 70, ayun, may 75 pa nga guys. Maniwala kayo sa hindi, nako, meron tayong mga nakakasamang ganyan. So ayun, so may mga nagki-question or nagtatanong ng yung capacity, no, ng isang electric motorcycle. So hindi pa rin daw kayang sumabay sa motor. Well, babalik rin ko din yan. Kaya bang sumabay ng motor nyo sa tipid ng nararating din naman ng isang electric motorcycle? Ano ba ang mga ginagastos natin, no, sa paano ba natin nasabing matipid ang isang electric motorcycle? So una, gasolina. Uncontrollable ang gasolina guys, ang pagtipid natin sa gasolina. Kahit anong pagtitipid natin, kahit magpatay-patay kayo ng engine nyo dyan, magpapagasolina at magpapagasolina kayo kasi nauubos po yan, no. Pangalawa po, ang panggilid po, no, kung kayo po ay naka CVT, palitin po ang belt, palitin ang bola, slider fish or pulley guide, ang clutch lining at clutch spring and center spring. So pwede po yan. So yung mga yan normally naabot po ng taon mahigit, no, depende po sa kilometro or mileage ninyo at kung gaano kayo gumagamit niyan, kung paano kayo gumamit, no. So tayo po, nung tayo po yung nagmotor, every 1,000 kilometers nagche-change oil po ako. Wala po akong palya doon, no. Swerte na po lumagpas ng 1,1 yan yung sa akin po, no. Kaya po yung sabihin na natin 300 po sa 2 weeks ko lang po yun, plus yung gasolina po ninyo. So pati yearly registration po ninyo, although may registration din po ito, pero ibawas nyo po yung emission test na pagka nagpaparehistro sa isang motorcycle, no. So ayun po ang mga gastos na yan, no. So sasabihin natin hindi naman tatagal yan, lahat naman po, no, wear and tear, meron pong lifespan, meron po siyang katapusan ng kanyang enerhiya, no. Ang motor po meron din pong nauupod, di ba? Ang piston po ba, hindi po ba siya na yung piston ring po, pag sumungaw po yan, papalitan nyo rin yan. So pagka tinamaan po ng lintik, abutin po ng 3 to 5,000 po yan, kung di po kayo marunong mag-maintain, ha. Pero so far ako, ilang beses lang ako na ganun, nagbiyak ng makina, no. Alam ko po yan dahil dati rin po ako nagme-mekaniko. Okay, sa electric bike, sabihin natin ang mahal ng battery, no, ang mahal po niya, no. Pero sa electric bike po, kung ano yung naititipid po ninyo ngayon pa lang, yung pagtitipid nyo, imbis na dati nagagasolina po kayo, computin nyo po yun, ipunin po ninyo yun, makakabili po kayo ng pang-maintenance nyo in 5 years. Sobra pa. So yun po yung kinocompute ko po noon, na talagang gusto ko magkaroon po ng ganitong futuristic, no. Ito na po yung future, oh. Ito na po, oh. Mayroon na po tayong ganito na matipid, matulin naman. Masaya na ako sa takbo na to, eh. Hindi ko naman kailangan na sobrang bilis, no. Dati mahilig tayo sa matulin. Okay pa rin naman, no, kung bibigyan tayong pagkakataon. Kaya lang ayoko po kasing wala tayong pang extra gastos para po sa mga upgrades na yan, no. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, why not, di ba? So yun po, so advantage po talaga. Wala po akong dinadaan ng Tapos pangalawa, meron pa pala guys,
Yung pagpasok mo pa lang, amoy gasolina ka na, amoy usok ka na. Tapos pag nasa traffic ka, nararamdaman mo yung init ng makina. So yan po yung mga kinukonsider po natin, no, kung bakit tayo nag-electric motorcycle. Alam niyo po ba, ang init ay nakakadamay din po sa pagpapagod, no? Nakakapagod pag sobrang init din po, no, nararamdaman ninyo. Tama. So dito po, wala po tayo nararamdaman. Ultimo vibration. Yun po yung isa po nakakapagod, no? Yung ang vibrate, tapos nagba-vibrate yung ano mo, itong manibela mo. Grabe, nakakapagod ka agad yun. So yun, so parang nawili pala ako ng isang kamay, no? Sorry. So kaka-explain ko. Okay, pasensya na, ganun po talaga tayo. Kailangan natin ng hand gesture, lalo po na nagte-training po tayo dati ng mga ahente, no? So ayun. So far, kung nakikita nyo rin po yung mga training sa ano, no, kung nakita nyo sila Manny Pacquiao, kumikembot-kembot, isa rin po yan sa dapat pinag-aaralan ninyo. Bakit kaya sila kumikembot? Motor, kamay ginagamit. Ito daw, di ba? So ang ginagamit po kasi, lalo na sa big bike, pwede nyo rin po i-apply naman sa scooter. Ito po talaga, yung paa. Yan, kikita nyo po. Yung weight po niyan, ang ano, so naka-relax po yung upper body po natin, no? So ito pong video na to, pinuno ko na po ng pag-share ko ng kaalaman ko, no? Again, I'm not an expert, professional, hindi po, based on my experience lang po ako. So pwede pa rin po kayo mag-comment dyan, mag-correct po kayo dyan. Sana po in a good manner pa rin po, no? Hindi yung akala nyo kung sino. Pero okay lang, sige, bahala kayo, freedom of speech yun, eh. Kayo pong bahala. Basta po ako, ito po ako, 1990s po ako nagda-drive. Natuto po ako sa mga veterans po, no? Nakasama ko po sa mga grupo, sa ride. Pumupulot din po ako ng kaalaman noon pa sa kanila. So syempre meron din tayong experience na semplang tayo, nagkamali nga tayo, kaya nga tayo natuto dun, eh. Kaya po ako nagsishare ako para hindi niyo na rin po ma-experience. Okay, gaya po niyan, minto dito. So alam niyo naman po na pampasahero yan, talagang biglang humihinto yan, wag po kayo tututok, no? Okay, so huwag nyo na rin pong yung pusa, pag tumatawid daw kailangan dumura. Joke lang. Okay, so yun lang po muna, guys, at maraming salamat po sa patuloy pong nanonood at sumusuporta sa akin. Sana po may napupulot po kayo, lalo na po sa pagdadrive, no? At kaalaman din po about dito sa ating itong ginagamit nating electric motorcycle. Siyempre salamat po sa NXT e-bikes, dahil po sa kanila naging possible po yung mga gusto ko pong mangyari, magkaroon ng mga ganito at malayong range, yan, etc. Anyways, maraming salamat po ulit, no? So ride safe mga ka-e-bike, e-motorcycle at mga kamotor natin dyan. Alright, thank you. So okay, once again, Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Subscribe, okay. Bulol pa, no?